Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy sa paghahanap ang Philippine Coast Guard o PCG sa nawawalang barkong MV Santa Monica A1 malapit sa Paluan Occidental, Mindoro matapos itong mawala ng kontak nitong Linggo, October 27. Naiulat ang pagkakita ng mga lumulutang na bangkay at kagamitan malapit sa nasabing lugar na pinaniniwala ang bahagi ng mga gamit ng barko. Kasama ng PCG ang mga lokal na mangingisda sa pagsusuri at pag-recover ng posibleng mga ebidensya upang matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang barko at mga tripulante nito. Samantala, naipasa na umano ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Maaari umano itong magamit sa mga posibleng paglilitis ng organisasyon. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na sa International Criminal Court o ICC ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol ito sa mga inamin ni Duterte ukol sa naging kampanya ng kanyang administrasyon laban sa ilegal na droga. Ito ang isiniwalat ni Trillanes sa kanyang Twitter post 2 araw matapos ang naging pagsalang ni Duterte sa Senado. Aniya October 30 nang maisumite sa ICC ang transcript ng pagdinig sa Senado at nung nakaraang linggo naman naipasa ang mga pahayag sa sariling investigasyon ng Quadcom. Matatanda ang inamin ni Duterte na mayroong naging death squad ang administrasyon. Sinabi din niya ang naging pagtataka niya na hindi pa siya nakakasuhan ng Justice Department kahit na matagal na umano siyang pumapatay. Samantala, nitong kamakailan lang ay sinabi ni Senate President Chis Escudero na wala pa itong natatanggap na formal na imbitasyon mula sa ICC ukol sa hiwalay na investigasyon nito sa Duterte Drug War. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Maselang balita po, hinihikayat ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga manning agencies ng mga cruise ships na mas palakasin ang kanilang mga pre-departure orientation seminars. Ito ay matapos may ulat ang mga kaso ng Pilipinong marino na inaresto sa Estados Unidos dahil sa child pornography at mga kasong may kaugnayan sa sexual na pang-aabuso. Hinihikayat rin ng ahensya ang mga manning agencies na makipagtulungan sa mga otoridad ukol sa investigasyon sa mga alegasyon ng child pornography sa mga akusadong seafarer. Bagamat hindi binigay ng ahensya ang partikular na bilang ng umiiral na kaso ng mga Pilipinong nahaharap sa sexual na pang-aabuso sa mga bata, ngunit ayon sa isang pag-aaral sa Inglaterra at Estados Unidos noong 2022, tinatayang nasa halos kalahating milyong batang Pinoy ang naging biktima ng trafficking para lamang kumita. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Oplan biyaheng ayos undas, kasado na rin sa mga Muslim, Kristiyano at non-Moro communities sa BARM. Comelec inanunsyong tapos na ang paggawa ng 110 automated counting machines. Pinoy seafarers na inaaresto dahil sa child pornography sa Estados Unidos, dumarami. Dating Senador Trillanes, kinumpirmang isinumite na sa ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. BIR sinalakay ang pabrika ng sigarilyo na may danyos na higit sa 600 million pesos sa Cabanatuan. Higit 51 million na mga botante maagang bumoto para sa US elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Inihayag ng Bureau of Correction o Bucor ang isinagawa ng Department of Education o DepEd na isang linggong pagsasanay sa Lasal Green Hills para sa mga guro at tagapagpatupad ng Alternative Learning System mula October 15 to 21. Ang layunin ng pagsasanay ang bigyang kakayanan ang mga ALS educator sa pagtuturo sa iba't ibang uri ng mag-aaral tulad ng out-of-school youth, indigenous people o IPs at persons deprived of liberty o PDLs. Tinapos ng mga kalahok ang pagsasanay sa pamamagitan ng paggawa at presentasyon ng mga action plans para sa kani-kanilang learning centers na naglalayong pagbutihin ang mga edukasyon para sa mga underserved na komunidad. Samantala, iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang pagdinig sa Senado. Para sa detalye, narito ang ulat. Ayon sa Philippine National Police, sisilipin nito ang kamakailang pagsisiwalat ng pagkakaroon ng Davao Death Squad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ito ni Duterte nang siya ay sumalang sa pagdinig sa Senado upang imbestigahan ang naging drug war ng kanyang administrasyon. Paglilinaw ni Duterte, ang kanyang death squad ay hindi kinabibilangan ng mga pulis, kundi mga itinuturing niyang gangsters. Ngunit kalaunan ay binawi niya ang kanyang mga pahayag. Pero ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi mapipigilan ang pagbawi ni Duterte ng kanyang pahayag sa pag-iimbestiga ng PNP sa kanyang sinabi. Gagawing lead ng kapulisan ang mga nabanggit ni Duterte na pangalan ng mga pulis. Kaya naman ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Marbil na muling ungkatin ang mga hindi nalutas na kaso ng pagpatay ukol sa drug war. Pagtitiyak ng PNP, mananagot ang sinumang pulis na mapatunayang sangkot sa mga insidente ng extrajudicial killings. Hindi na napangalanan ni Duterte ang mga taong kabilang sa naturang death squad dahil hindi na umano niya matandaan dahil na rin sa katandaan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mahigit 51 milyong Amerikano ang personal at mail-in na bumoto nitong Martes para sa nalalapit na United States national elections sa susunod na linggo. Humigit kumulang 26.8 milyon na mga botante ang nagtungo sa mga estasyon ng botohan, habang 24.6 milyon naman ang bumoto sa pamamagitan ng mail. Isang linggo na lang bago ang halalan sa ika-5 ng Nobyembre, ngunit patuloy pa rin ang tumitinding kampanya at labanan sa pagitan ng mga presidential candidates na sina Democratic Vice President Kamala Harris at ang kanyang katunggali sa pwesto na si former President Donald Trump, na bahagi naman ng Republican Party. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Oplan biyaheng ayos undas, kasado na rin sa mga Muslim, Kristiyano at non-Moro communities sa BARM. Comelec inanunsyong tapos na ang paggawa ng 110 automated counting machines. Pinoy seafarers na inaaresto dahil sa child pornography sa Estados Unidos, dumarami. Dating Senador Trillanes, kinumpirmang isinumite na sa ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. BIR sinalakay ang pabrika ng sigarilyo na may danyos na higit sa 600 million pesos sa Cabanatuan. Higit 51 million na mga botante maagang bumoto para sa US elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga biyahero ngayong undas, ay nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal mula sa DOTR, LTFRB, LTO, PCG, SAIC at MIAA. Sa isinagawang inspeksyon ay kinausap din ng mga opisyal ang mga driver sa terminal at nagbigay paalala ukol sa ligtas na pagmamaneho. Asahan naman ngayong araw ang pagdagsa ng mga tao sa PTEX at NAIA kung saan malaki rin ang tsansa ng matinding trapiko hanggang bukas. Upang mas mapabuti pa ang pamamahala sa daloy ng trapiko sa Kamaynilaan, idinagdag ng MMDA ang pagkakaroon ng Smart Center Platform para sa integration system ng traffic monitoring technologies ng MMDA. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Formal lang itinurnover ng mga pribadong kumpanyang EM Cuerpo at Easy Traffic ang Smart Center platform na gagamitin ng MMDA para sa mas mabisang traffic management, pagtugon sa mga panahon ng sakuna o kalamidad at pagpapalakas ng kaligtasan sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng naturang platform, closed-circuit television cameras o CCTVs at traffic signal, ang mga kasalukuyang sistema ng ahensya ay maaari nang makonekta at maugnay sa mga ito. Kabilang din sa mga linkage ng sistema ay ang Vehicle Detection System o VDS, Variable Messages Signs o VMS, Bus Information System o BIS, Bus Management System at iba pang mga sistema. Bukod dito ay maaari ring sumunod sa sitwasyon at daloy ng trapiko sa mga kalsada ang Smart Center. Maaari rin nitong makontrol ang traffic signaling system sa isang sistema. Ang Smart Center platform na ito ay lubos na makatutulong sa ahensya upang mamonitor ng maayos ang daloy ng trapiko at epektibong mapamahalaan ang mga pangunahing kalsada sa Kalakhang, Maynila, partikular sa mga busy season at holiday buzz kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga sasakyan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagsasagawa ng clearing operations ng Metro Parkways Clearing Group ng MMDA sa mga bayan at lalawigang nasalanta ng Bagyong Christine, umaksyon nitong Miyerkules ang 30 tauhan ng grupo sa Laurel, Batangas para sa operasyon. Sa isinagawang paglilinis ay dala ng grupo ang isang dump truck, backhoe loader, chainsaws at iba pang kagamitan. Kaugnay nito ay matatandaang nagpadala ang ahensya ng mga tauhan mula sa MMDA K9 Unit, Public Safety Division at Roads Emergency Group sa bayan ng Agoncillo at Lemery sa naturang lalawigan para tumulong sa search, rescue at retrieval operations. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Oplan biyaheng ayos undas, kasado na rin sa mga Muslim, Kristiyano at non-Moro communities sa BARM. Comelec inanunsyong tapos na ang paggawa ng 110 automated counting machines. Pinoy seafarers na inaaresto dahil sa child pornography sa Estados Unidos. Dumarami. Dating Senador Trillanes, kinumpirmang isinumite na sa ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. BIR sinalakay ang pabrika ng sigarilyo na may danyos na higit sa 600 million pesos sa Cabanatuan. Higit 51 million na mga botante maagang bumoto para sa US elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.